Kinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang In Search of Truth. Nawa po ay makatulong ang ganitong programa ng Iglesia ni Cristo sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakaraming nakinig, nagsuri sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo ay nalaman po nila ang katotohanan ng aral. Kaya nagawa nila na iwanan yung dati nilang reliyon at nagpasya sila na umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa nga po sa halimbawa nito ay si kapatid na Rosauro Santos, isang masiglang may tungkulin mula po dyan sa lokal ng Parañaque sa Distrito Eklesyastiko ng Makati. Siya po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika, tumawak pa siya ng mga iba't ibang tungkulin dyan sa Iglesia Katolika, pero dahil sa kanyang ginawang pagsusuri, umanib siya sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Rosauro Santos, mula po sa lokal ng Parañaque, distrito po ng Makati. Ako po ay katuwang na tumutupad sa tribuna at isa rin pong katiwala ng purok sa aming lokal. Ako po ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Commerce, major po sa accountancy. At kasalukuyan po ako ay nagtatrabaho bilang isang business analyst sa isang multinational company sa Fort Bonifacio. Ang asawa ko po ay si kapatid na Flor Santos. Siya po ay isang diakonesa at katiwala po ng grupo. Kasalukuyan po may dalawa po kaming anak. Ako po ay lumaki sa bayan ng Guagua sa probinsya po ng Pampanga. Bago po ako umanib sa Iglesia ni Cristo, ako po ay isang Katoliko. Simula't sapal po ipinanganak po kami sa relihiyong Katoliko. So marami pong paniniwala, katulad po ng unang-una po yung mahal na araw. Yun nga, na may mga araw na hindi ka pwedeng lumabas kasi patay ang Diyos. Dumadalo din kami sa mga fiesta kasi ang fiesta ay alay yan sa mga santo. So maraming santo yan eh. Ano po? So yun daw po yung pasasalamat. Lumaki kami dun sa relihiyon na yun, kung ano lang yung inabutan namin. Wala naman talaga formally nagtuturo sa amin kahit may subject na religion sa school, pero hindi siya ganun kalalim. Kumbaga, walang matibay na panuntunan, kumbaga. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng isang kaibigan ko, opisina po, nagyaya sa akin. Kaya po nakilala ko ang Iglesia ni Cristo. Yung pong kaibigan ko, niyayaya ako sa pagsamba at saka sa pamamahayag. Matagal po bago ako napapayag. Hindi naman kagad. Katulad po siguro ng mga ibang niyayaya natin ngayon, umuoo lang ako. Pero hindi ako pumapayag. Sa pananiniwala ko, tama naman yung relihiyon ko eh. Wala namang masama. Pero, ang pumasok po kasi sa isip ko noon, bakit wala akong maibigay na justification para manatili ako sa kasalukuyang kong relihiyon? Pero itong kaibigan ko to, hindi ako tinitigilan para umanib sa relihiyon niya. Yun po yung isang kumbaga parang naging wake-up call sa akin. Bakit pinipilit ko yung sa akin? Wala naman akong maibigay niya justification na hindi. Katoliko ako kasi ito, hindi. Wala po akong maibigay na ganung rason. Yun po yung isang reason kung bakit ako napapayag na dumalo sa mga pagsamba. Ang una ko pong nadaluhan sa mga gawain sa iglesia, isa pong pagsamba yun eh. Ang tanda ko nga, hapon na pagsamba yun sa Tandang Sora. Ang una ko pong napansin doon ay yung kaayusan. Na sa aking sarili, naikumpara ko po sa relihiyon ng Katoliko. Magkahiwalay yung babae at lalaki, may takdang oras, at yung pagsamba, tahimik. Marami pa rin akong mga tanong na gustong malaman, kaya nagpatuloy po ako.
Alam ko pagsamba, dumalo pa ako ng mga ibang pagsamba at pamamahayag. Nagpasya po akong maging Bible student. Tanda ko po mga early 2000. Pero yung mga panahon na yun, ganun pa rin po eh. Kumbaga parang, okay, baka siguro masagot dito yung mga iba kong tanong. Katulad ng mga santo, bakit wala akong nakitang imahen sa loob ng kapilya. Yun po. Kaya po nagdesisyon akong magpa-doktrina. Sa mga lesson na natatanda ko sa doktrina, tinalakay po yung may isa lang Diyos eh. At bakit hindi tayo dapat sumamba sa mga Diyos-Diyosan, isa pa, pati po yung paghahandog. Kasi isa po yun sa question ko dati, yung paghahandog. Nung pong dinodoktrinahan ako, yung pong sa aral na isa lang ang Diyos, ang ginagamit po kasi ng ministro ay Biblia lang eh. At talaga palang may nakasulat na ang Diyos mismo ang nagsabi na iisa lang ang Diyos. Kahit sa maraming talata, iisa lang ang Diyos at wala nang iba pa. Yung pala yung rason kung bakit sa Iglesia ni Cristo, walang mga santo, walang mga imahen. Pagkatapos po doon naman sa paghahandog, kumbaga itinalakay din po yun. Biblia din naman ang ginagamit ng ministro na lahat naman ng tinatangkilik natin galing sa Diyos. At karapatan, tungkulin natin na sambahin siya at magbigay ng pasasalamat at bahagi yun yung paghahandog. Yun po yung mga tumatak sa akin na talagang binasa mula sa Biblia. Kumbaga hindi lang siya, kumbaga parang hinula lang or sinabi base sa sariling opinion. Kung noon po, wala akong makitang justification kasi lahat ng ginagawa ko na kinamulatan ko lang yun eh. Wala namang nagturo sa amin na ito pala dapat ang tama. O ito dapat ganito. Yung pangungumpisal, hindi naman pala aral yun. Pero sa Iglesia ni Cristo, lahat nanggaling sa Biblia, which is yun yung sinusundan ng lahat po. Di ba? At ako mismo, tinignan ko rin yan, yung mga talata, tinitignan ko rin po kasi yung mga talata. At napatunayan ko po na talagang yun yung totoo. Which is, bilang Iglesia ni Cristo, mayroon akong pinanghahawakan. Ano po? Galing sa Biblia lahat. At yun yung katotohanan. Natapos ko po yung aking doktrina at dumating po ako sa araw ng aking bautismo. Ang tanda ko po nung araw na yon sa Templo Central po yun, marami kami. Masarap po sa pakiramdam. Yung maramdaman mo yung pagkalubog mo at officially tatawagin kang talagang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Iba po yung pakiramdam eh. Hindi po may paliwanag yun eh. Ipinangako po sa ating Panginoong Diyos na anuman pong mangyari, anuman pong mga pagsubok ang aming danasin, maninindigan po kami bilang isang Iglesia ni Cristo, tumutupad ng aming mga tungkulin, tinutupad ang kanyang kalooban, magpapasakop sa pamamahala, ipapamahagi po ang aming pananampalataya sa iba. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Rosauro Santos mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Parañaque, sa Distrito Eklesyastiko ng Makati. At sa aming pong pagbabalik, isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Sumasa inyo pong muli ang programang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay ipinaabot na po namin ang aming pagbati sa lahat ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayun din po, partikular na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Rosauro Santos na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Rosauro po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit nang gawin niya po ang pakikinig at pagsusuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo sa paraan na
nung siya ay maimbitahan ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo noon na makinig sa mga pangangaral ng Iglesia ni Cristo at pinagbigyan niya ito, ay naunawaan niya na naririto sa Iglesia ni Cristo ang mga tamang aral. Tamang aral dahil mga aral ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia ang pinagbabatayan. Ang sabi nga ni kapatid na Rosauro nung siya ay Katoliko, ay walaan niya siyang maibigay na justification para ipakipaglaban at manindigan siya sa mga aral na itinuturo sa Iglesia Katolika. Unang-una, sabi niya, wala naman daw anyang nagtuturo sa kanila. At kung may nagtuturo man daw, hindi alam kung saan nagmula at nanggaling yung mga aral na kanilang ipinatutupad sa dati niyang reliyon. Hindi katulad anya sa Iglesia ni Cristo, tanging ang pinagbabatayan lamang nung ministrong nagtuturo, walang iba kundi ang banal na kasulatan o ang Biblia. Mga kaibigan, bakit po napakahalaga na matiyak natin na tama ang ating pong saligan sa ating mga ginagawang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Sapagkat tandaan natin, ang tamang saligan ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ang maghahatid sa atin sa tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos at higit sa lahat sa pagtatamo ng kaligtasan. Ngayon, para matiyak nating tama ang ating pinagsasaligan, dapat kung ano yung pinagsaligan ng mga unang Kristiyano, siya ding dapat na maging saligan natin sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Ano nga po ba ang saligan ng pananampalataya ng mga unang Kristiyano? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa nating nakasulat. Pahayag ni Apostol Pablo sa unang Korinto sa 15:1-2. Ngayoy pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Tandaan natin, ang saligan po ng mga unang Kristiyano sa kanilang pananampalataya ay walang iba kundi ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo, ito po ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang napakatibay na katunayan na talagang sa ebanghelyo nga isinalig ang pananampalataya ng mga unang Kristiyano? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang kanilang itinuro at ipinangaral sa mga tao, itong ebanghelyo, ito ang kanilang ipinatanggap sa mga taong kanilang pinangaralan. At yung mga taong tinanggap, sumampalataya sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos o sa ebanghelyo na kanilang itinuro, ang bili ng mga apostol ay dapat itong panatilihan ng mga tunay na Kristiyano. Bakit? Sapagkat pagka ginawaan niya nila ito anya ang makapagliligtas sa kanila. Sa makatwid, dapat nating tiyakin ang mga aral ng Diyos o ang ebanghelyo na nakasulat dito sa banal na kasulatan ang dapat na pagbatayan ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, ano ang isa sa mga pangunahin na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na dapat ganapin ng tao sapagkat may malaki itong kinalaman, hindi lamang sa tunay na pagsambat paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kundi malaking kinalaman ito para ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Pakinggan ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Sukristo dito po sa Mateo, sa 6 ang talata po ay 33. Ganito ang ating mababasa, pakinggan ninyo. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa pagtuturo po ng ating Panginoong Sukristo ay niliwanag niya kung ano ang dapat na unahin ng tao. Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Paano po yung ipinalalagay ng tao na mahalaga, yung prime necessities of life na sinasabi ng mga tao, katulad ng pagkain, inumin, damit, at maging ang kanyang magiging tirahan. Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, ang lahat anya ng mga bagay na ito
ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya kung meron man pong pangunahing dapat na pagsikapan ang tao na mahanap, yung sinasabi ng ating Panginoong Sukristo na kaharian at ang katwiran. Alin po ba ang tinutukoy ng ating Panginoong Sukristo na kaharian na dapat hanapin muna ng tao? Pakinggan ninyo, dito naman sa pahayag ni Apostol Pablo, sa kanyang sulat sa mga Kristiyanong taga-Kolosas, sa uno, ang mga talata po ay 13 hanggang 14, pakinggan ninyo ito. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Alin po yung kaharian na dapat hanapin muna ng tao? Ito po ang kaharian ng anak. Bakit po ito ang dapat ipagpauna ng tao na hanapin? Sapagkat naroroon sa kaharian ng anak ang katubusan. Ano po ba ang kahalagahan na ang tao ay mapabilang sa mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Ang sabi po sa talata, siya anyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa marami na po nating pag-aaral, mga kaibigan, ang kasalanan ang dahilan kung bakit ang tao ay tinakdaan ng Diyos ng kamatayan. At kung alin yung kamatayan na siyang ganap na kabayaran ng kasalanan ng tao, ay ang ikalawang kamatayan doon po sa dagat-dagatang apoy. Kaya anong kinakailangan? Kinakailangang matubos muna ang tao o mapatawad siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. At ang mga taong natubos po ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, naroroon sila sa kaharian ng anak. Alin nga po ba ang pinatutunayan ng banal na kasulatan na tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat alam natin sa ating panahon, ang karaniwang paniniwala po ng mga tao, namatay ang ating Panginoong Sukristo para di umano tubusin ang lahat ng mga tao. Yun po ang kanilang opinyon o palagay. Pero pagka ang Biblia po ang ating sasangguniin, meron pong partikular na mga tao na tinutukoy ang banal na kasulatan na tinubos ng mahalagang dugo ni Kristo. At kung sino po sila, pakinggan ninyo, dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan natin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Niliwanag po sa atin, ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo ay ang buong kawan, hindi po ang buong sanlibutan o ang lahat ng mga tao. Yung mga taong naroroon po sa kawan. Alin po ang kawan na tinutukoy dito? Walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya yung kaharian ng anak o ng ating Panginoong Sukristo na dapat hanapin muna ng tao, walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. At kung nalaman na niya kung nasaan yung kaharian na yun, dapat na pumasok o maging kaanib siya doon sapagkat naroroon nga po sa kaharian na yun ng anak. Ito rin po ang iglesia ni Kristo, ang katubusan o ang kapatawaran ng ating mga nagawang kasalanan. Sa madaling salita, nandito po ang ating kaligtasan. Ngayon, sabi po ng ating Panginoong Sukristo, hanapin muna natin yung kanyang kaharian at yung kanyang katwiran. Alin naman po kaya yung tinutukoy dito ng ating Panginoong Sukristo na katwiran na dapat din nating hanapin? Pakinggan natin dito po sa Roma, sa 1:16 hanggang 17, ay ganito ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Pakinggan ninyo. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang katwiran po na tinutukoy ng ating Panginoong Sukristo
ito rin po ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ang siyang kapangyarihan anya ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ito nga po ang dahilan kung bakit ang mga apostol sa panahon na sila ay nangangaral sa mga tao, inakit nila ang mga tao na sumunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa banal na kasulatan. Ano po ang dapat nating mapansin? Ang katwiran po o ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos nasa tunay na iglesia po natin matatagpuan. Ito nga po ang iglesia ni Kristo. At kung bakit sa tunay na iglesia ni Kristo natin matatagpuan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos, sapagkat naririto rin po sa tunay na iglesia ni Kristo ang mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos na binigyan niya ng karapatan para mangaral ng kanyang mga salita. Ang mga apostol po, tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong, sa anong iglesia nga po ba sila napabilang? Pakinggan ninyo. At ganito ang mababasa natin dito po sa Efeso, sa 4:11 hanggang 13, dito po sa saling Norley Simplified New Testament. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo ito. At hinirang niya ang ilan na maging mga apostol, ang iba'y mga propeta, at ang ilan ay ibanghilista, ang iba'y mga tagapangaral o tagapagturo. Ang nagkakaisang layunin ng kanilang paggawa ay ang madala ang mga Kristiyano sa kasakdalan o pagiging ganap. Maihanda sila sa makakristyanong paglilingkod at pagpapalago sa iglesia ni Kristo hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang isang ganap na kaalaman tungkol sa anak ng Diyos at matamo ang pagiging ganap maging ayon sa sukat ng kalagayan ng pagiging ganap ni Kristo. Napansin niyo po ba mga kaibigan? Ang mga apostol po, tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Binigyan ng karapatan para mangaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kabilang sila sa tunay na iglesia ni Kristo. Kaya, ang tunay na paglilingkod po, ito rin yung makakristyanong paglilingkod. Magagawa lamang ng tao sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. Bakit po mahalaga na maisagawa natin ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Ang sabi rin po sa talata, dito, pagka sinunod ng tao ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, sila anya'y maihahandang ganap sa pagsalubong sa ating Panginoong Hesukristo pagdating ng araw ng paghukom o nakatitiyak po sila ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya, ang banggit po kanina ni kapatid na Rosauro Santos, na noong siya ay kaanib pa sa Iglesia Katolika, hindi niya mabigyan ng justification. Bakit kailangan niyang manatili sa Iglesia Katolika? Bakit kailangan niyang ipakipaglaban yung doktrina at ang kanyang pananampalataya noon? Sapagkat hindi naman niya alam kung saan nagmula yung mga aral na itinuro sa kanila at ipinamulat sa kanya ng kanyang mga magulang. Dito anya sa Iglesia ni Kristo, napakaliwanag. Meron na anyang justification. Bakit kinakailangan siyang umanib dito? At ngayong kaanib na siya dito sa Iglesia ni Kristo, bakit kailangan siyang manatili dito hanggang sa wakas ng kanyang buhay? Sapagkat natitiyak niya na pinagbabatayan niya sa kanyang ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo ay ang mga katotohanan na nakasulat dito sa Biblia, sapagkat tunay na sugo ng Diyos ang nagturo at nangaral sa Kanya dito po sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Tandaan po natin, ang Iglesia ni Kristo na ngayon ay naglilingkod sa inyo, meron po kaming kinikilalang sugo na nanguna, nagturo ng mga aral ng ating Panginoong Diyos, ang kapatid na Felix Y. Manalo. At kung pinapagpahinga man ng ating Panginoong Diyos, ang kapatid na Felix Y. Manalo, yung kahalalan o yung karapatan
para mangaral at magturo ng mga salita ng Diyos, isinalin po sa namamahala sa Iglesia ni Cristo, at ang kasalukuyan pong namamahala sa Iglesia ni Cristo ay ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Katulong po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang mga ministro at mga manggagawa. Inihahatid ang dalisay ng mga salita ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga kaanib dito at patuloy na ibinabahagi sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Para nga po ang mga katotohanan ito matanggap ng tao, ito ang kanilang sampalatayanan para magawa natin ang tamang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na maghahatid sa atin sa pagtatamo po ng kaligtasan. Ito po ang naunawaan ni kapatid na Rosauro Santos. Kaya siya po ay may paanyaya sa mga taong nakikinig ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo, inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig sa aming mga pamamahayag. Pwede po kayong dumala sa aming mga pagsamba. Meron po kaming mga palabas sa TV. Pwede nyo rin pong i-check ang aming mga website sa YouTube para po malaman nyo pa po kung ano ang Iglesia ni Cristo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Sa pamamagitan ng palatuntunan ito, na ituro po ang iyong mga kalooban. Maawa ka po sa mga nakikinig na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Maging daan nawa ang kanilang napakinggan para lalo nilang suriin, alamin ang halaga ng Iglesia ni Cristo sa kanilang buhay. At kung loloobin mo aming Ama, magkasama-sama kaming lahat, maglilingkod po sa iyo dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Panginoong Jesucristo, lumalapit din po kami sa iyo. Kaawaan mo po kaming ipamagitan sa Ama at patuloy na pagpalain lahat ng iyong mga hinig. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, hindi namin makakalimutang ipanalangin ang kapatid na Eduardo Manalo. Ingatan mo sila, kasama ang kanilang mga pangunahing katulong sa pamamahala sa kabuuan ng iyong iglesia. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.